So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, Motus Battle Review. As promised, this September we will run na sa mga Motus battles na gusto ko mapanood at hindi pa natin nare-review. Sobrang dami pang mga battles dito, painit ng painit yung mga laban, match-ups, kaya gusto kong magtumambay muna dito sa Motus. Yun lang naman. Supremo versus Senseiya. Tayo na, shoutout Supremo. Ito na, re-review na natin. I-reviewin ko na yung battle mo kay Senseiya. Shoutout sa pag-reach out, pag-PM sa akin. Konting usapan lang naman about sa mga buhay-buhay. Kinamusta lang ako ni Supremo. Shoutout kay Supremo. Ito na, Supremo versus Senseiya. Huwag natin pahabain to. Ako, actually, bago pa sabihin ni Supremo sa akin yung battle na to, naka-line up na to sa akin na isa to sa mga gusto ko mapanood. So, nagkataon lang na bago ko siya ma-review, nakapag-usap kami ni Supremo. Kaya, shoutout. So, belated happy birthday pala, Supremo. Okay, so, let's go. Senseiya, kusugan, pakinggan natin, laban to. Yo! Game! Ako si Inoue! Bowahan ka! Alam kong ayaw mo ng ganyan. Ayaw sa selfie bars pero kay Kalix siya daw si Naruto at ang Dang! Kala mo kung sinong walang mintis? May bayag manita ng ibang linya pero yung tira panay contradict tas dinidis mo si Antonym? Puro salungat ka rin pala? Pues ngayon mo ko hamakin sa mga bago kong dala. Walang silbiyang selfie bars mo kung ako yung may angulong maganda pero maiba. Alam nyo bang grabe to magpatawa? Kasi yung ethics daw, pag wala kang load, ethics mo na lang siya. Ethics! I-text. Tang-inang humor yan, pang-engot. Sobrang bumenta yung jokes na yung tol. Sa Facebook, gago ka? Well, ako dito aminadong di ko rin forte yan mga boss. Pero at least kahit papano merong witty approach. Ikaw wala na sa yung tatawa ngayong nagawa kitang i-expose. Humingi ka na lang ng tawa dun sa mga dinekwatan mo ng jokes. Kaya ka tinalo ng Toms. Kasi puro akabado yan. Nung natalo kay Lip tapos kay Atoms, puta puro padahilan. Kasi nabisi lang sa klase. Kasi meron daw exam. Nabisi raw sa pag-aaral tong puro bate lang alam. So pag natalo kita dito, ano iyak mo? Kasi yung prep walang isang buwan. Puta pagkatapos ko sa palaraso naman. Ano ba naman tay? Ano ba naman tay? Siya lang manginginabang nito real shit. Kasi pag tinalo kita dito, itatapat ka na rin kay Crooked. Congrats! Kaka-main event mo yan, Brad. Palakpakan naman natin, champion natin, oh. Siningit lang sa lineup. Ginaya lang kita. Laban mo kay Blizzard, di ba nanalo ka lang sa pandadamay ng iba mula sa ilong ni Okram, Bonjing na Kalix, ngipin ni Dodong Saipa, leeg ni Casper, Sicilian Gambit, bagoong ni Luxuria, Sleeping Atoms, Banong 7K, pati Fame si pinahiya niya. Puta binadibag niya yung Blizzard ng walang katama-tama. Pues ngayon ka magrason sa inispit mong mga bara. Kung pandadamay pa ba yan o baka pandadaya, putayawa. Ibang klase ka mamen. Ultimo gilagid nga ni M-Site, di ba pinapunchline mo rin? Desperado na galawan para maging sick lang ang dating. Kapintasan ng iba yung ipinipinta sa papel, labagaling. Sige ngayon ka magbida. Kung idadamay mo yung grupo ko, dire pamatika. Huwag ka na mag-wordplay sa pulang henyos ngayong tinamaan na kita. Kasi bakit ba? Ano ba special dyan sa grupo ng pesting yan? Grupo niyan, unknown. Puta kala ko texting clan, ano ng puta. Tapos yung mga miyembro, kala mo may tira talaga. Yung Kalix, tinalo lang ng komedyanteng tanga. Yung Pilos, pinakapangit mag-recycle. Yung Pilos, pinakapangit magtulay ng saliga nila. At yung third din na panay pagdadrama lang sa pagkabisaya niya. Ano special dyan? Ano naman? Mas madali nga i-dispatcha yung walang pagkakakilanlan, tang inang yan. O baka sabihin ng dami rin, lola ko ang karma nitong pulpul. Ginawa mo sa iba, kaya pinatikim ko rin sa tol. Kung sino pa umaastang katipunan, siya pa pinakitaan ng golden rule. Bonifacio ulul. Kataas-taasan kang panggap. Tandaan mong it's Messeya, ngayon sino sa atin mas angat. Respeto na lang makukuha nitong Supremo yung hinarap. At least may similarity ka na kay Bonifacio at yun ang pagkabaon sa underground. Kaya
Masasawi ka lang sa albay. Nagkamali ka ng binaybay. Kasi ang supremo kadalasan sa isang enkwentro din namamatay. Pero last, kung nauga ka ng atomic quest, pasabog din tong debut ko. Oo tol, di mo to kambak itong nagaganap ay deja vu. Sabog. Ang dami kong gustong sabihin sa round ni Sensei. Okay, unahin natin sa... Pasensya na kay Dave. Dave Denver. Shoutout kay Dave Denver. Pero, habang nag-i-spit si Sensei, may katunog siya. No? At hindi ko maisip kung sino. Pero nung patapos na siya, biglang pumasok sa akin. Biglang pumasok sa isip ko, Dave Denver. So, napaisip ako. Sabi ko, may similarities ng konti, no? May katunog konti. Gestures, 'di ba? Gestures may pagka Dave Denver. Sa akin lang naman kung paano ko lang nakita yung performance ni Sensei. Kung paano ko naririnig yung mga delivery o yung mga linya. Kung paano dinideliver ni Sensei yung mga linya niya. May pagka Dave Denver. Gestures yung movement Dave Denver. So, yun lang. Punta tayo sa sulat or sa overall performance. Ang dami kong gustong sabihin sa round 1 ni Sensei. Una, yung pagiging agresibo niya, pasok yun sa akin, tol. Tuloy mo lang yan, Sensei, yung ganyang pagiging agresibo sa battle. Gusto ko yon. Yung approach, gusto ko yon. Supremo yan eh. Kailangan hindi maramdaman ni Supremo na kinakabahan ka or na nanliliit ka, katapat siya. So, props 'yon kasi props doon kasi yung energy mo tinapat mo sa kung ano yung energy ni Supremo. So, goods 'yon. Pagiging agresibo, okay 'yon. Siguro ano lang naman almost positive naman yung performance ni Sensei para sa akin. May isa lang akong nakita na siguro malaking bagay din. So kung mapapanood man to ni Sensei, sana lang wag niya masamain. Pero sa akin yung delivery sobrang bilis, no? Sobrang bilis niya mag-spit na kumbaga hindi niya pa namnam sa mga nakikinig. Yung pinaka-punto niya, yung pinaka-punchline niya, andun na agad siya sa isang linya, no? Yung ganitong comment, lagi ko tong napapakinggan sa mga sa mga judging sa flip top, most especially sa flip top, no? Na yun, hanggang sa na-adapt ko na lang, and yun, may punto naman, no? I agree with those comments. So yun, para sa akin, yung delivery okay yun, pero dahil sa sobrang bilis, magaganda yung mga punchline magaganda yung mga nakapaloob doon Pero since nagiging mabilis yung pag-spit niya, hindi masyadong nananamnam ng nakikinig, nanonood yung pinakapunto niya doon sa linya na yun. So ako personally, nagustuhan ko yung sulat. Pero since kailangan mo mag-adjust kasi nag-i-spit siya, tuloy-tuloy siya nag-i-spit. Kailangan mo mag-adjust, kailangan mong intindihin na yung ini-spit niya para makasabay ka dun sa bago niyang i-spit, which is naiiwan at hindi nagiging ganun ka, hindi na-absorb at hindi na-digest. Ayun yung gusto kong sabihin. So, ayun. Siguro konting bagalan lang natin konti yung pag-spit, especially kapag darating sa pinaka-punchline para manamnam at ma-digest ng tao at nakikinig yung pinaka-punto at pinaka-punchline mo. Yun lang naman sa akin. Yun lang. Pero the rest, ang ganda nun. Meron din pala ako napansin sa rhyming, no? Yung iba, okay. Yung iba, medyo tumataliwas sa rhyming, no? So, yun lang. Yun lang yung mga napansin ko. Okay, pero overall, pagiging agresibo, pinaka nagustuhan ko na sa round 1 ni Sensei, yung pagiging agresibo. Sana 1 and 2 madala niya yan. Okay? Supremo tayo. Bago ako magsimula, baka pwede munang makahingi ng palakpakan.
Putang ina mo, mukha kang siopaw na hilaw. Senseiya o Supremo, sino ang madudungisan kung ito'y SOS, siya yung maguguhitan, di ba, yas mga Bicolano? Okay. Taga-Bicol din ako, wag kang anay, Diyos ko. Kaya anong home court, bahay ko to. Anong home court, bahay ko to. Oh, anay, Diyos ko, kaya anong home court, magkakapareho kayo ng tunog sa motos. Kahangalan, sinasabihang magkakatunog, hindi man lang mapaingay maski sarili niyang pangalan. Kaya damhin mo yung sakit sa bawat bars ko at tirada. Malamang dadapa ka, mamamatay sa pain itong sensei na parang si Jiraya. Umatel ka sa ligang di kilala, pinagtripan ka nung labang yon. Bars ka ng bars, umaambon. Pag nalulugi na sa battle, ginagamit ang pagiging probinsyano. Lungkutan kawawa, yun yung nadudukot na sandata. Sinasabi lang na probinsyano, di na nauubusan ng bala. Nung umuwi ang Manila, umiyak nung nakakita ng burger. Tangin ng trip nito, gusto magpa-picture sa traffic enforcer. Taga-syudad ako, kaya mas marami akong opportunity. So dapat kaawaan to. Bakit? Kasalanan ko bang taga-probinsya, mama at papa mo? Ha? Taga-city, taga-bukid, o kahit taga-probinsya, kung magaling ka, ang ina mo. Gusto lagi pa underdog effect, wag ka nag-iinaso. Yari si Palara sa combo ko, bibigyan ko si Tatalino ng malaipo. Sarap ululin, gusto lang bumatil ng mga tao, gusto mo suntukin. Mapanakit ka masyado. Ikaw nga walang improvement, laging ganon. Yung linya, puro boxing, pero di makalabas sa kahon. Okay. Nakaloko ni Atoms, ikaw mapagbubuntungan ng galit, boy. Kaya itudo mo pa di. Oo sa'yo na baling, hoy. Kamote ka kasi. Baling, Baka hoy. Baka sabihin, sinita ko yung poster ng Encuentro. Tawag doon constructive criticism para malaman pa yung mga dapat na mabago. Mas ma-appreciate mga gawa nyo. Magpasalamat ka ako nagsasabi ng mga bagay na di nyo kaya ireklamo. Sige, masamain mo. Pagtanggol mo yung liga mo kung tingin mo pinagtatawanan. Gusto ko lang naman yung poster. Rise, kaya nga kita dinadakdakan. Ito na ba yung Poster rise. exposure? Okay. Spotlight na inaantay mo sa yung maihatag. O pwede ring mamamatay Tong ka ina. na kaya nakakakita ka na ng liwanag. Galingan mo. Tangina. Grabe. Tangina, galingan mo, putang ina mo. Ana! Ito na ba yung ito ko lang naman yung poster? Rise. Kaya nga kita dinadakdakan. Ito na ba yung exposure at spotlight na inaantay mo sa yung maihatag? O pwede ring mamamatay ka na kaya nakakakita ka na ng liwanag. Galingan mo. Tangina. Galingan mo. Utang ina mo, Supremo. Okay. Puta, ang hirap ng round 1 ah. Round 1 pa lang, nahirapan na ako ah. Pero sige. Ayusin natin yung pag-breakdown sa ano na to. Sa battle na to, puta. Ang ganda ng palitan ng aura at energy. Okay. Performance. Kita nyo naman, nawala si Supremo doon. So, di ko alam kung setup ba yon sa parating na 2 and 3, pero sinong gagawa ng ganun, no? Sabi nga ni Poison 13 nung nawala siya doon kay Plaridel, 'di ba? Na yung fake choke niya sa round 1 tapos nag-pay off sa round 3, 'di ba? Pero marami nagsasabi na ano daw 'yon na setup, pero sabi ni Poison 13, sinong battle MC ang gagawa ng sugal na 'yon, 'di ba? So totoong nag-choke si Poison 13 sa sa battle na 'yon. Going back, so, ito, i-ano ko to, i-count as choke ko tong round 1 ni Supremo. Matagal yun medyo matagal yun. Hanggang sa nakabawi si Supremo. Pero hindi ko na to bibigyan ng 10 puntos. Yun yung pinaka naging, magiging result ng scoring. Pero, yun, pinakamataas na lang dito, 9. Pero yun, breakdown natin na maayos to. Kasi medyo dikit tong round 1 para sa akin. Okay. Choke. Yun talaga yung pinaka
first concern ko sa ano na to, sa battle na to. Pero sobrang bawi ni Supremo yon, since yung choke na yon is nasa umpisa. Maraming chance, sobrang daming chance ni Supremo na mabawi yon, matabunan yon gamit yung mga malalakas na punchline, direct na direct na punto or references na pasok talaga kay Senseiya, which is nagawa niya yon. Unti-unti niyang tinapalan yung choke na yon, unti-unti niyang nabura yung choke na yon, at after niya mabura yon, still naging pataas pa rin yung performance ni Supremo. Pangalawa, effective angles, haymakers, punchlines, sobrang sobrang epektibo nun sa akin. Pangatlo, yung mabibigat na suntok, no, ang lakas nun, yung pinuna, yung abot sa poster, yung posterized, kaya kita dinadakdakan, yung kaya ko pinuna yung poster kasi sinasabi ko yung mga di nyo kayang sabihin, diba? Ang dami ring mga punto si Supremo dito na masasabi kong enough talaga para makuha niya pa rin yung round 1. Okay, so pasensya na. I think, to be honest, I think I'll go with Senseiya sa battle na to sa round 1 kasi nagkaroon nga ng dapa si Supremo sa umpisa ng round 1, pero sobrang laki ng bawi ni Supremo sa mga following part ng round 1, kaya kay Supremo ko pa rin bibigay ito. Sa pagiging agresibo, sabi ko nga sa inyo, sobrang nagustuhan ko yung pagiging agresibo ni Senseiya, pero iba pa rin yung Supremo, men. Iba yung pagiging agresibo ni Supremo. Iba yung swag, iba yung energy na dala niya, 'di ba? Iba yung angas na dala niya. Unlike kay Senseiya na agresibo andoon, pero medyo nakukulangan ako sa swag, na kukulangan ako sa mga gestures, no, sa kung paano mo itatawid yung mga linya na ganun ka-epektibo. Kasi feeling ko epektibo naman yung epektibo naman yung mga sulat ni Senseiya. Medyo kulang lang siya sa delivery, sa DN, no? Yun lang. Pero sa pagiging aggressive ng both MCs, lumawang pa rin si Supremo doon. Even sobrang nagustuhan ko yung pagiging agresibo ni Senseiya. So yun, pagiging agresibo, Supremo, effective concept or writtens, Supremo yun. Linis ng performance, Senseiya. Yun lang. Pero overall, Supremo tayo doon. Mas madiin, mas epektibo. So yun, Supremo, 9-8. Dikit yung round 1, 9-8. Laro sa SOS. Ano ba yan? SOS, sus ka na sa katangahan. Battle niya kay Abyss 2022, 16 years old daw siya dun, mga tol. Pero battle niya kay Nego 2023, 16 years old din daw siya nun. Tang-inang edad yan naka-freeze, dakilang patawa, ulol. Diba? So ako may pagka Dave Denver talaga para sa akin kung paano ko nakikita si Senseiya, may pagka Dave Denver. Di ka na 16, isip bata ka lang talaga, tanga-tanga. Ano ba kasing tingin mo dyan na Stig? Binabata yung sarili, tas panayabang ng karir. Ulul ko na ka sa pagka-16, it means newbie ka pa rin mula kay Sean B. Nego G, wala kang solid na skill at para pilitin kang mahubog ay binigyan kanya ng pill o tinalo yun ng pill. Pinagtripa na nga lang, puta body bag pa rin. Pusing tinap at salip, kaya yung kain na kain, tang-ina. Napaka-basic mo kasi bumara. Nilaro mo yung nakapit o, sa nakapit o, tas yung nastapa, sa nastap nastap ay yun lang. Ginagawa mo komplikado yung mga salitang simple. Puta para ka lang nag-wordplay ng Cavite sa Cavite. Bano. Kaya kung lalaitin mo ko ng mga error ko non-stop, ikaw lang masasaktan ng mga tira sa mga rounds mo. Bounce back. Ibahin mo ko sa lip, di lang to trip ito smash up. Kung pinagtawanan ka lang nung lip, masasaktan ka sa bad mouth. Kaya ano? Ipanglanda ka nubis mo.
Sige, ikaw na famous dyan. Pero mangunguna ako sa sikat. Ako yung sensei sa sensational. Walang pakito sa viewers, par. Di ako papansin. Di ko kailangan ng views nyo. Wag nyo ako matahin. Not speaking kung matahin. Madalas mong nilalait yung mga maliliit na liga. Kasi yung venue sa bubong lang. Kasi nasa gubat, abateka. Ba't ka nananapak ng liga, tol? Puta, wala ka ba sa wisyo? Yung ultimo nga Motos Battle League, walang sariling venue. Di ba, Said? Tanga ng bata mo no? Yung pagkalaitero ka umay. Puta, nang lalait ka ng mga venue, pero unang battle mo sa online. Online. Kung battle MC ka lang, Repa, huwag ka masyado magkupal. Bago ka mag-complain sa venue, dapat matuto ka lumugar. Mahiya ka naman sa mga pagod na pinuhunan nila. Puta, lait liga para sa punchline. Napakaangas din, di ba? Naging sa liga niya yung mga liga. It means nun, hipokrito ka, bistado ka na. Tagabara sakali ka pa man din. Pero nung nagka-drive sa Motos, lahat na kayang banggain. Yung mga ligang, sinalangan, nagawa ng tablahin. So pag nasa flip-top ka na, no wonder kung tingin mo na sa Motos is squatting. And that's the thing. Kung ba't madalas na matalo yan, imbis na mag... Diba? So, correct ako. Correct ako, guys. Malakas yung mga linya ni Sensei eh. May kulang lang talaga sa delivery niya, no? Andun yung pagiging agresibo ni Sensei eh. Andun yung retense niya, andun yung malalakas na punto niya, pero may kulang sa delivery. So, yun lang. Malaking epekto talaga na na sa delivery, malaking epekto talaga sa performance yung delivery. Kasi, doon talaga yung pinaka-key para maitawid mo ng sobrang lakas or sobrang hina or katamtaman yung sulat mo. Nasa sayo talaga yon, 'di ba? Magaganda yon. Pinapakinggan ko yung mga linya ni Senseiya. Magaganda yung punto niya. Kaso nga lang, hindi siya nagiging ganun ka impactful dahil sa delivery niya. May kulang. Andun yung pagiging aggressiveness pero may kulang eh. Yon. Mga ligang, sinalangan, nagawa ng tablahin. So pag nasa flip-top ka na, no wonder kung tingin mo na sa Motos is squatting. And that's the thing. Kung ba't madalas na matalo yan, imbis na magpakitang bago, nagpakitang tao lang ng ubatukan. Kumpara sa standing na meron ako, puta bitch ka na sa daming mga sumibak sa'yo. And that's the difference between us. Yan ang dapat matanto. Kung pakana ka sa mga laban o pakana sa kamatayan mo. Ano? Maglabas ka naman ng bago dyan. Kada battle last ng top tier, puro achievements ini-spit niyan. At proud na nakapasok daw siya sa Motos kahit 15 years old pa lang. Palakpakan. Yeah! Halatadong walang utak to. Magagawa mo talaga lahat ng yan kung pabaya mga magulang mo. Real talk. Hindi mo yan pwede kailak. 15 years old, tas bumabattle. Napakawalang kwenta naman nila. Pabaya sila nung hinayaan ka nila tol na napapahiya. At pabaya sila nung hinayaan kang pinagmumura lang sa gitna. Diba? Isipin naman ninyo, yung 15 anyos nyong anak, veterano yung kaharap tapos may linyang ganto. May gatos ka pa sa labi, kakantutin ko yung nanay mo. Normal ba yun? Isipin naman natin mga kapakanan ng minor. Oo, battle rap pero real talk child harassment pa rin yun. Ang punto ko tol, minor de edad ka pa rin. Ang ganda ng mga punto ni Senseiya dito, guys. Hindi ko din i-disregard yung sulat ni Senseiya dito. Gusto ko yon, pero yung delivery niya may kulang doon, men. Ilang beses ko na uulit-ulit sa inyo. Malakas yung sulat ni Senseiya, may kulang lang sa delivery. Normal ba yun? Isipin naman natin mga kapakanan ng minor. Oo, battle rap pero real talk child harassment pa rin yun. Ang punto ko tol, minor de edad ka pa rin. May tamang panahon para makipagtara ka ng talim. Yung pang-aamba mo kay Snag, huwag mo na sa akin tangkain. Saka mo na ako hamunin ng suntukan pag pwede na kita sapakin. Ayun, 'di ba? Solid na Senseiya 'yon. Pero 'yun, habang nag-speech siya, nag-explain na ako no? So wala naman na ako masyadong idadagdag pa sa sa nakita ko or napanood kong performance ni Senseiya. Yun at yun, consistent 1 and 2. Ganun din yung comment ko, no? Maganda yung sulat, maganda yung pagiging agresibo, maganda talaga yun. Pero may kulang sa delivery. Yun lang. Dinama yung papa niya sa battle. Tas ayaw niya na mag-spit ng round 3, tang inang reason very deep. Ano ba tong pambato niyong si Sen? Ba't masyadong sensitive? Di ba sinabihan mong special child yung nakalaban ni Palara?
Special child, yan yung term sa mga batang may kondisyon at karamdaman. Tas ginawa mong katatawanan, grabe yung stupidity. Ano para mapakita yung ability mang dis, kailangan pa ng disability? Sabay sundot ng mongoloid sa pangiinsulto. Okay, yung ability, disability na scheme, ilang beses ko na narinig yon, so hindi na ganun kalakas yung dating nun sa akin. Grabe yung stupidity. Ano para mapakita yung ability mang dis, kailangan pa ng disability? Sabay sundot ng mongoloid sa pangiinsulto lumalabis. Sinabihan na lang ng Mongol nung wala nang masulat sa lapis. Pucha papalag ka pa! Lagapak ka na, mababaon ka sa mayon na parang kagsawa! Pati naman mo sa akin to site! Mahina to! Ba't ganyan ka kapalpis mo? 3 ba dila mo? Binadibag ka ni Trila, yung mukhang Smurf na kulay brown. Kahit yung laban, easy buy. Kung tinalo ka nung Trila, ibang Trila ang ibibigay. Deserve ba nito magka-spot site? Yung konteksto parang gobyerno. Kahit walang kwenta yung Sen, binibigyan pa rin ng pwesto. Pabigat Sen, ka sa okay. tunay na buhay. Wala kang pambayad sa Meralco, tubig, o kahit sa meals. Naturingan ka na Sen, di ka maaasahan sa bills. Habang naghahanda ako ng 1 minutes na panood ko yung FB live nyo, giatay. Nagiinom kayo, pulutan nyo, tinapay. pero magandang lalaki yan. Walang halong etyos. Bilugan tas maputi, oh. Dati ka bang mentos? Malabo ka niyang kuhain. Kaya mas maigi magtigil. Kaya malabo ka niyang kuhain. Kaya mas maigi magtigil. Yung mukha mo may bilbil. Ganyan na yung pisngi, hindi pa rin napipisil. Tinawag niya si Palara na palaka. Kahit walang connection at punchline, kakatawa ka. Palaka, may napala ka ba? Sinabihan niya yung lugar namin sa Sorsogon na maraming aswang, mangkukulam, tik-tik, angas naman nun. Sige, tutuhanin natin yung elemento kung ganun. Kung nagdadagdag ka sa ating kampon, ako manananggal ngayon. Pero Okay. pansin nyo, Ayos kung paano yan. siya mag-spit at mag-deliver. Yung cadence pati gigil, yung play din at pagtigil. Bumibilib nga ba kayo kay Senseiya o naririnig nyo lang sa kanya si GL? Tol, yung ganyang estilo, tol, lagi kayo ditong brown out. Yung ganyang estilo, di pe pwede. Electrifying mga rounds, tas nawalan kayo ng kuryente. Magkalayo tayo sa lahat ng aspeto. Kahit naisukat nyo, binabakit ang Tang ina. kalungka mo, itaas mo naman sulat mo. Gagi, gigil si Supremo dito ah. Gigil na Supremo to, tol. Actually nakalimutan ko na nagja-judge ako sa battle. Wala akong masabi, gago. Solid na nagulat ako sa performance ni Supremo, men. Hindi ito yung ine-expect kong hindi ito yung ine-expect kong Supremo. Ano ba? Tangina, ang hirap mag-explain na. Tangina mo, Supremo, pinapahirapan mo ako. Mas agresibo si Supremo dito. Napanood ko yung mga battles si Supremo, Motus, Pedestal, 1 minutes, 'di ba? Agresibo na siya doon, guys. Agresibo na siya doon. Pero kakaiba yung gigil niya dito. Hindi ko alam kung gigil ba to dahil hindi ko pa naman napanood yung laban niya kay Atoms, pero nasabi naman niya kanina na natalo siya doon. So hindi ko alam kung dahil ba natalo siya kay Atoms yung gigil niya na bumalik ulit sa winning track, or gigil alam naman natin na nakalaban niya si Lip, 'di ba? So natalo rin siya doon. Ang dami niya ring mga talo ang dami rin talo ni Supremo na itong mga nakaraang battles niya. So hindi ko alam kung naging ba 'yon, naging gasolina ba 'yon, naipon ba ni Supremo yung mga gigil na 'yon. Tapos ang lang doon, si Senseiya pa yung nabuntungan ng na 'yon, ng gigil na 'yon. Tangin ng kakaibang Supremo. Actually, to be honest guys, nag-exceed si Supremo sa ina-expect kong performance niya dito. Malakas, men. Malakas talaga. Di ko naisa-isa yung mga linya ni Supremo. Puta. Kanya pa rin tong round 2. So, first 2 rounds, Supremo.
9-8 sa round 1. Sa round 2, I think, hindi ko alam kung hindi ko alam kung ibibigay ko ba ng 9-8 to, pero I think deserve ni Supremo 10 points sa round 2. Tindi nun. Malinis, effective na mga word plays, yung palaka, ano yun? May napalaka ba, 'di ba? Marami pa. Isa lang 'yun sa mga naalala ko, pero marami pa. 10-8 in favor of Supremo. Nilaro niya yung trila sa trill. Grabe kumagat. Grabe ka mag-wordplay no? Wordplay ng lahat. Isa sa mga linya niyang binitawan. Ayun pala, bago ko makalimutan, hindi ko na masyadong iniskuran yung yung disability, no? Kasi masyado ng masyado ng naging gamit 'yon kasi ilang beses ko na pakinggan yung ganong scheme sa ibang liga, sa Motus, sa Philip Top. I think sa FRBL napakinggan ko rin yung ganon. Diba? So, 'yun. Wag daw siya ikumpara kay Unico kasi di lang daw siya pang round 1. Grabe ka gimbal. Akala niya parehas lang yung isabuhay at pedestal, tang-inang yan. Napaka-gago no? Nang lalait ka panaylait ko dun sa Unique. Tang-ina, kagago no? Panaylait dun sa Unique, dito mga pare-pareho, di pa kayo nang iinsulto? Walang masama umadap ng estilo, pero ang masama pag inabuso. Lalo na sa estado mo, napaka-ironic ng punto, na kung sino pa Supremo siya pa sumusunod sa uso, kasi Supremo. Puro style bite ka sa battle, tas umaasta kang hubog. Iputaawit yung galawan ng mga may iisang tunog, nakabase sa ibang rapper, yung mga tira niyang tugon, at kaya pala umaastang malakas, kasi malakas perang bulong. Di ba tamod ka nung Casper? Same yung diction yung the way mag-spit. Sa multo galing yung estilo mo, and now I get that shit. Na kaya pala yung husay mo di rin nag-i-exist. Pero at least, congrats natin yan mga brad. Nakasalang ng 1 minutes kahit grabe pagkawak. 3 yung sunod-sunod mong talo, tas deserve mo yung slap. Sipain kita dyan Atoms. Di ba ganyan ka rin banuka? Tang ina neto kada battle, puro parody ang puta. Tang ina mo bago ka mag-parody, magtakoma ka muna. Speaking of takoma, lagi mo dinadama yung Tacoma sa mga verse mo at lines. Kaya may hinat sa blay, abay ironic yung line. Kung sa kada banggit mo ng Tacoma, doon ka lang nagkakaroon ng hype, tang inang to. Pwede sige Tacoma at alone, ako na magbibigay ng closure. To lang nilamang nyo lang sa Tacoma ay ang pagkaburaot nyo sa sponsor. Real talk, talagang grabe pagdagahaman. Puta, binigyan na ng damit, nagpapasponsor pa ng allowance. Panira ka sa anon. Pati sa real jokes, papansin yung pagkasipsip sagad mga bro. Puta pa shared post yan ng mga new designs na 3 years ago. Hindi. Ulul, kahit mag-repot ka pa, hindi na yan uubra. Kasi kahit ilang sponsor at damit ang makuha pa, di pa rin matatakpan ng hubad na katotohanan na kupal ka. Alam ko di mo in-expect tong mga angulo ko tirada. Alam ko mahusay ka mag-predict, pero di ako common bumara. Kaya kahit pa predict ka pa, predict ka tatama at ang tama. Ayan, natapat ka sa daga-albay. Kahit natalo ka't nabadibag nitong may titulo sa kamay. At kung ba't nasabi kong yun ay tama, kasi napatunayan mo na ngayon, bay, na oo, pwede kang ipandayo pero hindi ka papanabay. Yan ang kaibahan ng merong achievements at merong crown. At puro making lang sa self-created ang lines. Kung imamak mo yung estilo ko, baka dyan ka sumablay. Fuck that style mocking, ang mocking of that style. Kaya sight, pasensya ko nagawa ko magkulang sa laban na to. 80% lang yung naibuhos pero insulto yung sayo. Nagawa ko pa rin doblehin yung 40 na dala mo. At last, 40-80, okay? Manalo o matalo, babawi ako mga manoy. Okay, so strongest round ni Senseiya, pero slow start siya dito kung paano niya pinerform yung first 2 rounds niya, ganun yung naging umpisa hanggang gitna. Naging lumakas lang yung performance ni Senseiya nung second half. Kaya nasasabi ko na ito yung strongest round niya. Pero all the way, no? First rounds 1 to 3 magkaka-level naman. So, yun. Siguro ito lang yung may pinakamagandang mga punto. Nagustuhan ko yung mga punto niya dito. So, yun. Hindi ko na rin iisa-isahin. Pero, yun. First 2 rounds naman, nakuha na ni Supremo. Nag-antay lang ako ng isang solid na haymaker kay
kay Sensei na pwedeng pwedeng magbaliktad sa battle na to. Na kumbaga sa isa o dalawang haymaker, kaya niyang mabura yung lamang ni Supremo sa first 2 rounds. Yun yung inaantay ko. Kaya yun eh. Feeling ko kaya naman ni Sensei yun kasi ganito siya mag-perform eh. Pero yun, hindi yun dumating kaya naging madali sa akin kung paano i-power scale yung 1, 2, 3 niya. Okay? Yun. Buraut daw ako sa real jokes. Hindi. Tangina nito alanganin. Paalala ko lang tol, si Kuya Sinyo nag-chat sa amin. Bobo. May content siya noong 2021. Makeup video. Tapos yung title, guwa pa na ako. Gago. Angas-angas mo, may makeup video ka. Ano to, hindi totoo? Ha? Edited. Ba't kita na ikaw ay bothered? Ang malas mo lang tol, di mo na madidelete, nakalimutan mo na yung password. Gago. Kulit na nagagawa ng pandemic eh, no? Lason, habang kami sa online battle ng lalamon, itong putang inang to naglalagay ng blush on. Sige ngayon ka magganyan, na magpababoy-baboy. Pag ako na bad trip sa'yo, papalaplap kita kay Saboy. Pero seryoso, sinabihan niya si Palara ng sip-sip kay site. Kasi nakalike sa Motus, nakapollow sa page, nag-share ng battles, yan yung kanyang boka. Pag sip-sip na pala yung tawag sa solidong pagsuporta. Wala kang battle sa YT na umabot ng 2,000 manonood. Kahit check nyo, cute na to. Masama na pala suportahan yung tao at ligang magbibigay ng views sa'yo. Kasi ano daw special sa Motus? Ba't bumabattle pa kami? Di ko na iyayabang yung sa akin, alam mong maghihirap ka. Anong espesyal sa Motus? Bakit di mo tanungin yung mga nakapag-flip top na? Sa bagay, dahil lang naman kay Mickey D, kaya nakalapag ka dyan. Dahil lang naman kay Mickey D na may posisyon sa barangay, kaya nakalapag ka dyan. Bakit ba kailangan magsikap kung sikap andyan naman? Kailangan magsikap kung sikap... Oh shit. Bakit na? Bakit ba kailangan magsikap kung sikap andyan naman? After niya manalo... Kala mo chocho ka ulul. Gago ka. After niya manalo ng championship, palakpakan at suporta na hagilap na. Tsaka ano, salamat sa gasolina, di ba? Naka-ibay ka. Ikaw pa pinuntahan sa sarili mong baryo. Tutuluan tugo, bumiyahin ng pagkalayo-layo. Para tong gagong masugpo sa bagay ganyan si kamatayan. Siya yung sumusundo. Lalagyan niya daw ng L, yung mas bate. At siya yung mas battle. Mas battle? Hanip ka, Brad. Sa akin wasak. Alam mo, tip sa amin ni Kuya Third, huwag ka magsasyabu kapag tanghaling tapat. Sensei, na mga ngaral dito sa bata, di nyo ba nagigets yung punto na mas delikado yung turo ko na parang palit ulo? Nakahudi ka sa huli mong mga laban, sa sariling lugar mabubura. So dapat gets nyo nang sa yung hood ka matutumba. Nagkapera at views lang yung ikwentro nung nanulak si Asio Escobars. Nung naudyok, kanyang pagiging mapusok. Champ ka, di ka man lang nahiya nun, Bok. Kundi pa naargabyado yung asyong wala pang earning na puputok. Kaya magbabaybay na sa akin sumabay. Benyo man o buwan siya sa mayon na matay. Aray! Pero magaling yan si Sensei, kita nyo naman. Appreciate natin yung mga bara niya. At higit sa lahat, huwag natin kakalimutan mag-subscribe. Kayo siya'y gwapa na. Bye. Okay. Strongest round ni Sensei yung round 3. At ito naman masasabi ko na pinaka flat na, hindi naman pinaka mahina. Pinaka flat lang kasi monotone eh, no? From start to finish, ganun yung atake round 3. I'm talking about round 3 lang. Kung paano inumpisa ni Supremo yung round 3 niya, ganun niya rin tinapos na kumbaga walang umangat, walang lumayo na punchline. Unlike sa first 2 rounds na may mga solid na kumbaga pataas yung graph, pataas yung momentum, pataas yung energy level ng 1 and 2 ni Supremo. Pagdating sa round 3, syempre andun yung expectation ko, pero hindi naging pataas naging flat talaga yon. May paisa-isa pero hindi nagtutuloy sa pinakamatataas na momentum So, ayun.
I think yung round 3 ibibigay ko kay Senseiya. Kanya 'yon. Mas malakas na Senseiya yung pinakita ni mas malakas na performance yung pinakita ni Senseiya sa round 3. Kaya ayun. I think yung ano na lang 'to battle of overall performance na lang talaga 'to Hindi na talaga siya per round Hindi na talaga siya per lines per ano na lang talaga to overall no. Pareha sila ng estilo pareha silang agresibo, pareha silang sumusuntok gamit 4-bar set, pareha silang may mga pareha silang may mga si Supremo may mga witty jokes, may mga wordplay, yung mayon mamamatay, parang ganon. So, yun. Pero first 2 rounds, naging malaki yung agwat ng naging malaki yung agwat ni Supremo sa first 2 rounds kasi 9-8 yun, tsaka 10-8. Pero pagdating sa round 3, bibigyan ko ng 8 puntos si Supremo doon. Bumaba talaga siya doon. Then, kay Senseiya, bibigyan ko ng 9 points kasi yun yung pinaka naging malakas na round niya para sa akin. So, ayun, isang mabilisan na lang to. 8-8-9, 16-25 points for Senseiya. Kay Supremo naman is meron, I think that's 27, 9, 10, tsaka 8. So, 27. 27 to 25. First 2 rounds, Supremo yon, malinaw. And 2 dikit, pero Senseiya. So, ayun. Yun yung hatol ko sa battle na to. Hindi ko na isa-isahin yung mga linya, guys. Actually, nabusog ako sa first 2 rounds ni Supremo sa mga quotable lines na doon. Pero round 3, hindi talaga yun yung na hindi talaga na-maintain ni Supremo yung 1 and 2 coming to 3. Okay. Kay Senseiya naman, yung comment ko sa round 1, sana wag niya masamain kung mapapanood man niya to. Pero yung round 3, solid yun. Sana ganun yung energy level, ganun yung performance ni Senseiya sa first 2 rounds. Possible na baka makuha niya pa yung battle or mas dumikit pa. Diba? Okay. Yo! Motos Battle League, Kusugan, South Luzon Division, magiging pa kayo, Kamatan Barracks. Siyempre gusto kong pasalaman at subaybayan. Siyempre Crown Manila, 3-0, Rebay Force, everyday. At pero ang boto ng Hurado, 3-0, magingay para kay Supremo. Yun, narinig sa Motos. Sige, No reason, bawi tayo. Yun, abangan nyo rin to si Kuya Senseiya sa Motos. Talagang magaling din siya. Yun, shoutout lang sa Reljokes Floating sa Black Manila, sa Wild Child Dapal, Dami Tattoo kay Kuya Jess Sason, sa mga advisor ko din na pumirma ng clearance ko. Maraming salamat sa inyo lahat. Sa Unknown, syempre kala Jules, kala Nix, sa kala Carlo Landayan, kay Kuya Jerome, sa lahat-lahat. Yun, buti na nahal din dito. Supportahan nyo rin ako sa music. Salamat. Yo, Tech 1. Ang lakas din ni Senseiya pero all 3 rounds para kay Supremo. Tapos yung energy niya, grabe yung stage presence. Ang lakas, basta. Pareho malakas pero Supremo, all 3. David Distrito Rhyme. Binasa ko na lang sa all rounds. Sobrang lakas ng rounds si Senseiya pero natatapalan pa rin. Totoo yun. Supremo, kaya Supremo. Yo, AK Tumafang, 6'9", Post Minds, ayun. Round 1, Supremo. Round 2, Senseiya. Round 3, Supremo. All, Supremo. Na ano pa siya dun nautal pa siya dun So, yun guys. Kita nyo naman yung naging judging ng mga judges natin is parang ginawa nila overall na lang din, 'di ba? Kasi same sila ng style 'di ba? Ano na lang talaga kung ang pinaka magiging basis na lang talaga dito is kung sino yung may atake na mas epektibo. At I agree with dun sa isang judge na malakas yung performance ni Sensei pero natatapalan. Totoo 'yun. So, yun lang. No, maganda yung battle na to, guys. So, shoutout kay Supremo. Shoutout. So, ayun. Motos pa rin naman tayo after neto, Rayload versus Jamie Sykes. So, nakapila na yung mga papanoorin ko dito kaya antayin nyo na lang yung mga battle na re-review natin sa Motos. Nakapila na. Tapos balik tayo sa Flip Top kasi uploaded na rin yung mga gusto kong battle sa Universikulo. Tayo na. Full pack tayo ngayon. Excited ako sa maging outcome ng channel natin ngayong buong taon. Grabe yung buong taon na takbo natin, no?
sobrang sobrang nakakatawa. Sobrang nakakatawa. So, sana sa mga susunod na taon, supportahan niyo pa rin ako. Okay? So, mag-improve tayo soon. Soon. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.